Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang katanungan po ng ating kasamang magsasabong na taga Bohol, Alicia Bohol, si Apolinar. Ito po ang tanong niya. Sir Laban sa Bungiro, baguhan lang po ako. Gusto ko pong magiging successful sa pagpaparami ng aking manok pansabong. Kasi gusto ko pong magbenta. Yan po ang tanong niya. Well, Sir Apolinar, maganda yung maganda yung gusto mo sa pag-aalaga dahil pambenta po, hindi pangsugal. So pag gusto mo, ito po yung tips ko sa'yo. Kailangan kuha ka ng magandang genetics. Pag sinabing genetics, yung lahi po, yung breed, kahit mahal, kumuha ka kasi pambinta mo yan. Kumuha ka sa mga breeders na nagpapanalo na at talagang kilalang kilala ang mga manok. Ayan, mag-acquire po kayo. Mag-umpisa po kayo ng tama. Kuha kayo sa mga breeders dyan, lalong-lalo na yung mga sikat. Ayan, kumuha kayo para yan ang i-breed ninyo. Una talaga yan, yung genetics, yung pagka-hybrid or quality, kunin mo. Ang pangalawa po nating tingnan, sir, kung gusto mong maging successful sa inyong pagmamanok, yung environment na kung saan palakihin mo yung manok mo. Hindi lang naman na ilagay mo lang dyan sa tabi-tabi, Kailangan may secluded area ka or farm ka na hindi po polluted ang hangin. At saka mayroong Carabao grass. Ayan po ang maganda. Makita natin sa Maynila, Ako, dumadaan ako dyan sa Maynila, maraming manok, tumitingin ako. Nakikita ko yung mga nag-aalaga dyan, ang sasarap ng pagkain. Pero ang manok, tuyong-tuyo. Alam mo, ang dahilan po niyan ay yung oxygen po na binubuga ng kahoy. Yun po ang maganda. Pero sa Maynila po, dahil polluted na po ang area, kaya yung manok, kahit gaano mo kaganda na alagaan, makikita mo yung manok mo, tuyong-tuyo pa rin ang itsura at saka yung balahibo niya. So, importante, sir, ang environment kung saan mo alagaan ang inyong manok pansabong. Ito yung tinatawag na maglagay ka ng farm na hindi po polluted. Yan. Pangatlo po nating tingnan na dapat mayroon kang mga brooding area. Para po, kasi nagpapalahi ka, kailangan mayroon kang pangsisiw na mga lagayan. Brooding area, mayroong indoor at saka mayroong outdoor brooders. Ayan, para maprotektahan naman sa hangin at saka sa ulan. Stressful kasi yan pagka wala kang ganon. Lalo na sisiw. Mabilis po magkasakit ang sisiw. Ayan. Pang-apat po natin na kailangan, sir, ay ang fly pins. Pagka hinarbis mo na yan, kailangan may fly pins ka para sa wing exercise. Hindi lang naman po yan pwedeng itali mo lang dyan or ilagay sa kulungan. So, normal exercise po yan sa manok sa kanyang wings. Yung fly fins. Kailangan may fly fins ka. Ang panglima po nating tingnan, sir, ang nutrition ng manok mo. Sa nutrition po, dito po tayo nagkakatalo. Parehos lang po yung ginagamit natin, pero kung bakit yung iba ay hindi po nami-meet yung requirements, mali po at walang karunungan ang tao.
So sa nutrition, pag-aralan mo. Kailangan, pag nagpakain po kayo, ibinabatay nyo po sa edad ng manok at saka sa crude protein ng pakain. Quality po dapat ang ipakain ninyo. Pambinta po yung sinasabi mo, mas lalo na yung panglaban. Quality ang ipakain. Ayan. So, pang-anim natin, no, natitignan kung gusto nyo mag-alaga ng manok, ay ito po yung sanitation. Pag sinabing sanitation, sa manukan po, kailangan malinis. Mayroon kang, sa bawat linggo, sa isang linggo, may isang araw ka na ang tutok o ang focus ng iyong handler po ay ang paglilinis. Pagtanggal ng mga tae ng manok, paglagay ng apog, ayan, paghugas ng mga paa ng manok, pagligo, pagturok, ayan, pagpurga, mayroon kang biosecurity. No? Hindi basta-basta yung manukan mo, papasukan ng mga tao, yung mga kapitbahay mo, hawak-hawakan. Baka may dala silang sakit, mahahawa po yung mga manok ninyo. So, kailangan, hindi naman sa sinasabing na napaka-stricto natin, pero kailangan may biosecurity ka na hindi basta-bastang mapuntahan na kahit sino-sinong tao. Ayan. So, pang-pito po natin na titingnan, Sir Apolinar ng Alicia Bohol. Pag ikaw ay mag-alaga ng manok, ay ito po yung disease anticipation. Sakit po. Kailangan marunong din po tayo sa pag-anticipate kung anong sakit mayroon pag nag-alaga tayo ng manok. Sisiw pa lang, may vaccination programs ka na. Yearly rounds, alam mo yung init, alam mo yung stressful na panahon, i-anticipate mo. Bakunahan mo, turukan mo, i-indusan mo ng gamot. Ganun po. To prevent na magkaroon ng sakit. Useless din po naman na maganda pakain, maganda yung genetics mo, maganda yung environment mo, hindi ka marunong mag-anticipate kung anong sakit mayroon sa buwan-buwan ng pag-ikot ng araw. So, isa din yan, 7. Again, Sir Apolinar po ng Alicia Bohol, kung gusto mo mag-alaga ng manok dahil ang sabi mo, nagpapatulong ka para magkakaroon ka ng magandang idea dahil gusto mong magbinta, unang gawin mo sa genetics po, quality po ang kunin mo. Yung sikat na bloodlines na kahit mahal kunin mo. Pangalawa, environment, dapat hindi matao, walang pollution po yan. Kailangan may brooding area ka para sa sisiw mo na lalaki. May indoor ka, may outdoor din na brooding area. Sa nutrition po, quality na pagkain ang gamitin mo kahit mahal. Basta ma-meet ang requirements po na inyong pansabong dahil nga pambenta na yan. Lalo na kung panglaban mo. Ayan. Sanitation, kailangan malinis ang farm mo. Palaging may biosecurity ka. Ayan. Disease anticipation, kailangan alam mo ang mga sakit na pupunta sa'yo. Buwan-buwanan yan, mayroong yang tinatawag na outbreak ng disease, so i-anticipate mo. Vaccination program. Pag-aralan mo po, sir. Maraming salamat sa iyo, Apolinar ng Alicia Bohol, sa pagtanong mo sa akin. Sana'y nabigyan kita ng clue kung paano ka mag-alaga na inyong mga manok pansabong. Maraming salamat po sa inyo.